Tapos nag-aalala siya, hindi siya sure. Nag-aalala siya na baka yung infection is umabot na sa buto. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak, magandang araw po sa ating lahat. Hindi na po nakapag-intro si Ajuma dahil maaga akong gumayak mga kabisdak para magluto nitong ating upo na hindi naluto kahapon dahil nga na-admit si Salde. Ito po yung mga hipon na binili namin nila Dudong and Lungkoy sa J-Mart. Ayan, niluto ko na, hindi ko na ipinakita kasi minamadalian ko ito mga kabisdak. Minamadali ko para tayo ay makapagbisita na kay Saldi sa hospital. So yung sabaw po ng ating ginisang upo with hipon, nilagay ko dito sa rice and seaweed for LE's breakfast. So ayan, kumain naman ang bata mga kabistak. Nasarapan naman siya pero hindi siya kumain sa upo. Yung sabaw lang po talaga. 좀 답답한 일이 있으신 것 같아요. 제가 전화드렸거든요. 어떤 상황인지. 혹시 저한테 전화 6338 83007 고용주예요. 언제까지 나가야 되는 건 딱 정확한 그건 아니죠? Ito po yung balita na hindi namin expected at ayaw po naming matanggap na balita. Bad news mga kabistak. Pero si doktor nagsabi na siya sa amin kahapon na kung hindi mag-effect yung higher dosage na antibiotics na binigay nila kay Saldi through IV, ay dapat ilipat namin siya sa mas malaking hospital. So ayun, dali-dali kong binihisan itong si LE. Siya na pala ang nagbihis ng kanyang sarili. Tinuturuan ko po siyang magbihis na siya lang. Ano naman, natututo naman si LE pero kailangan mo ng mahabang pasensya. At last, ayan, natsambahan na din niya mga kabistak. Matututo din po itong ating LE. At siya na din po ang naglalagay ng band-aid dito sa sugat from the kagat ng lamok. At marunong na din po yang magtapon ng basura sa ating basurahan. At kung pansin niyo po ba na comforter pa rin po ang aming kumot kasi yan ang paborito ni LE. Kahit palitan ko yan ng pang summer na kumot, hinahanap po niya sa closet at yan talaga ang kanyang paborito. So, ayan, kami lang pong tatlo kasi si Lungkoy and Dudong, may trabaho po sila. Naglalagay po sila ng fertilizer sa mga perela. Last Huwebes po ang kanilang day off. Once a week lang po ang day off ng ating mga farmers, ng ating mga tatlong alas. So, ayan, si DE po ang ating kasama. Nag-bus lang po tayo dahil i-transfer natin si Saldi sa isang mas malaking hospital sa Chuncheon. So, it's better mag-bus po. Tingnan nyo guys. That's the bite? Insect bite na eh. 0.5 아빠 이거 봐봐. 이거. 들어가세요. 들어가. 옳지, 눌러. 옳지. 여기 앉아. 좋아, 여기.
Pero parang hindi ko feel magtambay dito sa loob ng bus stop kasi may katabi ako na ajuman na lagi nakatingin sa amin ni LE. Parang nakaasiwa ako guys. So pumasok na lang kami dito sa may 7-Eleven pero hindi rin kami nagtagal dito. Naisip ko, pupuntahan ko na lang agad si Saldi para kamustahin at kausapin chika-chika kung ano ang ginawa sa kanya ni Doktor kaninang umaga. So ayun, eto na, nung nakita ko si Saldi na mamaga po ang kanyang mata dahil umiiyak pala yan kaninang umaga. Masyado na daw siyang sinasaktan ni Doktor. Kinulikot na naman kasi daw ni Doktor, syempre i-check ni Doktor yung kanyang inoperahan na daliri kung may improvement ba, kung may nabubulok pa rin bang tissue. So ayun nga, nakita na may nabubulok na tissue kaya tinawagan po kami, emergency as soon as possible dapat daw naming ilipat si Saldi sa Chuncheon City. So ayan na, may sundalo na tayo. 누구야? 여기 있을 거야? 어. 딸한테 갔다 왔어? 갔다 왔어. Ayan na po, kinakausap na ni Doc si DE at si Saldi. Ini-explain niya ang sitwasyon kung bakit dapat naming i-refer si Saldi sa mas malaking hospital as soon as possible. Dahil yun nga, di ba, IV naman yun. Through IV naman yung antibiotics at higher dose na po yun mga kabistak pero effect pa rin po. Wala siyang nakikitang improvement. Wala daw effect yung antibiotics na binigay niya kay Saldi. So, tinest naman po ang sugar ni Saldi. Hindi naman po siya diabetic guys. So, ang mga posibleng rason kung bakit hindi na-effect yung antibiotics is yung bacteria is napakalakas or yung infection is nakaspread na mga kabisdak. So yun po ang ating titingnan. Kaya tayo ay pupunta sa isang espesyalista doon sa Seoul. Alam kong nahihirapan na din po itong si Saldi at ayaw na niyang turuk-turukan, ayaw na niyang kalikutin yung kanyang sugat. Yun po ang hindi niya naiintindihan kung bakit daw kinukulikot yung sugat niya. Kukulikutin pa talaga yan guys para ma-check at ma-sure na wala na yung bakterya. Kasi delikado kapag mag-spread yung bakterya, baka maapektuhan yung ibang organs ng ating katawan. So yun po ang dapat na iwasan. Yun po ang iniiwasan ni Doc. Ha? May payung. I ask him payung. Hot ni ka? Oh my God. 아이 쌀디 아이 쌀디 누구야 에이 잡히네봐 에이 엄청 Naiintindihan ko naman po na nahihirapan na si Saldi at alam niyang nahihirapan kaming lahat, hindi lang siya kaya ayaw niya nang magpa-admit pero pinupush talaga ni DE at ako nakasuporta din sa desisyon ni DE na ipa-admit talaga dahil ito po ang nakakabuti. Hindi na po namin nahihintaying lumala itong kanyang sitwasyon saka kami magpapa-admit sa Seoul ay mas lalo po tayong mahihirapan sa gastos, mahihirapan sa lahat. Unexpected talaga ang mga pangyayari mga kabisdak pero sige lang, fighting lang, mga pagsubok lang man ito sa buhay. So ngayon ay naghahanap ako ng deodorant dahil nangangamoy na daw yung kilikili power ni Saldi mga kabisdak. So buti na lang at may nahanap akong deodorant dito sa E-Mart 24 hours. For what? That one. 더러워가지고 냄새나. No ligo. No. Ow. 이거 빨리 먹어 이거 빨리 먹어야 돼 일로 와 가자 정우. 아빠 할게 예 잠깐만 가 아니 이 아저씨, why are you eating Jogo's ice cream? 맥주인데 먹으라고 그래 빨리 먹어. 왼발 Jogo talaga.
Sila si DE lalarga na din pa Seoul. Kami po ni LE pauwi na mga kabisdak. In 1 minute, darating na po yung aming bus. So, nagkanya-kanya kami ng ruta. Pagdating po namin sa bahay ay nagluto na po ako ng ulam para hapunan, and after that ay binisita ko itong si Dudong at Lungkoy. May trabaho po sila dito sa ating chili farm. And pagkatapos kumain na itong si LE, siya muna kasi that time nagchat kami ni DE. Nanghingi ako ng update kung ano nang balita nila sa Seoul. Dumating daw po sila sa hospital at 7 p.m. Inadmit, close na ang hospital, pero inadmit pa rin si Saldi kasi ni-refer po siya ni Doc, yung doktor dito sa aming bayan. Bago po sila pumuntang Seoul, tinawagan ni Doc ang taga-hospital na may pasyente siyang i-refer. 어. 쌀. 계속 손질하고 계시나요? 그래야죠. 저 보호자분 연락 주세요. 010 010
Ayun lang, 'di ba sabi ni DA sa previous vlog na hindi na daw siya iinom para hindi na sumakit yung tiyan pero ano man ito eh. It's a prank na naman. Prank na naman tayo ni DA mga kabisdak. Hindi nga siya uminom ng sujo pero uminom naman ng makuli. Jesus, ginoo ko. Ay naku DA, pagkalingas na lang yung naong. Yan po ay hejangguk mga kabisdak. Pagkatapos po ng mga checks ni Saldi at di ba naghapunan na din si Saldi kanina ay lumabas po siya para maghanap ng Hejangguk restaurant. So ito na, perfect partner naman kasi ang makuli at Hejangguk. Kulang po ang kain mo sa Hejangguk kung wala daw makuli sabi ni DE. So ayan. So isang bottle lang naman, nag-ano siya sa akin na isang bottle lang naman ang ininom ko. Huwag kang Ani. mag-alala. Tingnan mo. 아까도 다운 해낼 거 아니야? 꽃돔이라고 왔고, 응? 다운. 응? 라체밥 미니시 다운. 잘해, 이거. 다운 좀 하자고. I don't know he's sleeping or not. 오우! Yun po ang nangyari mga kabisdak. At overwhelming po. Hindi namin lubos akalain na darating sa point na ganito, na patitingnan natin si Saldi sa isang espesyalista. Akala namin yung operasyon is okay na. So ito po yung kwento sa mga nagtatanong kung ano ang dahilan, kailan nagsimula. Ang sabi sa akin ni Saldi, naramdaman niya daw Sunday evening, yung itong hintuturo niya, right side, hintuturo niya is dito na part, namula daw. Pero hindi siya masakit, namumula lang. So, inignore lang niya kasi namumula lang naman. Monday morning, may namaga na siya pero hindi pa masyado, namamaga and medyo masakit. Ininda lang niya mga kabista kasi simpleng namamaga lang. Martes is magang-maga na siya. So, nanghingi siya sa akin po ng pain reliever. Pero pumapasok pa rin siya sa trabaho. At kinold compress niya mga kabisdak. Tuesday evening, hindi naman siya makatulog. Hiniwa niya mga kabisdak kasi lumaki naman yung pamamaga, yung bukol. At ngut-ngut ba? Ano ba yan sa Tagalog ha? Yung nafe-feel niya na yung sakit. So, hiniwa niya guys gamit ang cutter. Pag may mga nana na at dugong lumalabas. O yung cicada. Ano ba ang Tagalog ng cicada? Yung kada summer banging kuliglig, cicada. Maingay sila kahit na gabi. So yun, hiniwa niya Tuesday evening. May lumabas na nana kasi hindi naman siya makatulog sa sakit daw. So Wednesday, sabi ko ipa-check up natin yan. Hindi siya nag-work ng Wednesday, pina-check up namin. So Wednesday, pag-check up ni Doc, agad inoperahan, tinanggal yung nana at may nakita siyang nabubulok na ng mga laman, tinanggal yun. So umuwi kami. Thursday, pinabalik kahapon, pinabalik sa hospital for check-up at linis. So pag-check ni doktor, meron pa man siyang nakikitang nabubulok mga infected tissue, bagong mga infected na tissue. Kahit na binigyan niya si Saldi ng after operation, nag-prescribe siya ng painkiller and antibiotics. So Huwebes, syempre nakainom na si Saldi. Meron pa rin siyang nakikitang infected tissues, meaning hindi po namatay ang mga bakterya. So ang sabi niya, ipa-admit dahil tuturukan na siya ng higher dose of antibiotics. So ngayon, nag-sleep siya doon ng one night. Friday, tumawag ang taga-hospital sa amin na need naming pumunta doon. Kaya may sasabihin si doktor. Friday morning kasi in-inspect ni Doc ulit yung sugat ni Saldi after IV na antibiotics. So mga kabisdakay, hindi man nag-improve. Meron pa din daw siyang nakikitang infected. Walang improvement. Tapos nag-aalala siya, hindi siya sure. Nag-aalala siya na baka yung infection is umabot na sa buto. So ang sabi niya sa amin, ang advice niya is kailangan dalhin agad sa Chuncheon City. Or
sa soul, sa may espesyalista talaga, or sa soul, sa espesyalista talaga. Kung ayaw ni Saldi sa soul, pwedeng mag-opera si doktor pero hindi siya sure kasi hindi po espesyalista si doktor, itong doktor sa aming bayan. Hindi siya sure kung after operation matatanggal talaga yung bakterya, maghihilom talaga yung sugat, ganun. So, nag-iisip-isip kami, pinag-isipan talaga namin mabuti. Si Saldi, for him, ayaw niyang magpa-opera, ayaw niyang pumunta sa soul, ayaw niyang magpa-admit. I think nasasaktan na si Saldi talaga. Dahil kahit may anesthesia, thank you po sa ating viewer na nagsabi sa akin, kaya pala si Saldi, kahit na may anesthesia, nararamdaman daw niya yung pagkulikot. Kasi kung may infected tissues ka, hindi na po tumatalab yung anesthesia. Kaya pala umiiyak si Saldi, mga kabistak, sa sakit. Parang gusto na daw niyang sapakin si doktor kaninang umaga. Hindi niya na daw kaya. So ayaw niya nang magpa-opera. Hindi pa siya, nung tinanong ko, ano ang desisyon mo? Magpapa-opera ka dito? Magpapa-opera ka dito? Or pupunta tayo sa Seoul? I think si Saldi is parang nahihiya na sa parang nakakapurhuwes yun na yun ang iniisip niya. Pero hindi po ganun. Yun, hindi siya makapag-decide. Hindi siya umiimik. Ano lang siya? Ganun. So, si DE na ang nag-decide na pupunta sa Seoul. Dahil ayaw naman magpa-opera ni DE. Ayaw niya na sa serbisyo sa aming bayan sa ospital. Dahil nasasaktan na nga siya, guys. Naiintindihan yun ni DE. At doon po ako parang na-touch ako, guys. Kasi ginanyan niya yung balikat ni Saldi, si DE. Ginanyan. Oh, masakit na. Hindi mo na kaya. Ayaw mo na magpa-opera. Sige, oh, it's okay. Let's go to Seoul. So yun, pumunta sila mga kabistak. Nakaka-touch. So yun, nagpunta sila sa Seoul at hindi talaga, I hope and I'm sure matututukan si Saldi doon kasi mas advanced yung technology at may espesyalista doon. I-update ko na lang kayo sa next vlog kung kasi kanina 'di ba in X-ray, I think X-ray yun, yung kanyang daliri at maraming tools, marami daw silang test. May mga test silang ginawa. Bukas pa malalaman yung result kasi bukas pa si Doc darating. Dahil nga alas 7 naman sila na-admit mga kabisdak. So yun. So yun, ang lesson ko. So yun po ang mga pangyayari sa ating buhay talaga. Life is not always easy. May mga panahon talaga na sinusubok po tayo. May mga pangyayaring hindi natin expect na nangyayari sa ating buhay, good or bad. Opo, so, but everything, may lesson. Every happening sa ating buhay ay may lesson po yan. At ang lesson po dito is, yung valuable lesson na na-learn ko dito is, kung gaano ka-importante ang pamilya, ang support, yung mga friends, support, care, and concern. Hindi man po natin naaalis, hindi natin natatanggal yung pain na nararamdaman ni Sandy. Pero, pinapagaan po natin yung nararamdaman niya sa pamagitan ng pag-message, pag-comment. Nababasa kasi yan ni Sandy. Yung simpleng kamusta, pagaling ka. Ano na yun sa feeling ng pasyente? Nagpapagaan na yun. Parang he felt not alone. Parang nag-cheer tayo sa kanya. Ganun po ka-importante ang support sa mga panahong ganito, difficult times, mga kabista. Kaya maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong mga comment, sa inyong mga concerns sa comment section. Maraming salamat mga kabista. At alam nyo, i-mention ko talaga to. Dahil kanina si Yon Xiu pa, lagi ko na pong na-mention sa inyo si Yon Xiu pa, kababata, classmate, kaibigan, kabarangay ni DE. Tinanong niya kung nasa Yanggo pa ba daw hospital si Saldi kasi pupunta siya. Bibisita daw siya kay Saldi. Sabi ni DE ay wala na kami sa Yanggo, nasa Seoul na nga.
So, tinanong ni Yon si Upa, hiningi po niya ang bank number ni DE kasi magpapadala daw siya ng pera. Sabi ni DE, wag kasi nakakahiya. Okay na yung pangangamusta mo, okay na yun sa amin. Pati si Myonggi Upa nag-aalala, si Kununi tumawag, si Bianan, si Hira, si Minso, si Chagununi. Alam mo yung strong family support, nakakagaan po siya at nakakapagpalakas sa amin, especially kay Saldi. Si Saldi po talaga ang nasasaktan ngayon. Hindi po biro yung mga dinaanan niyang turok-turok, kulikot-kulikot. Namamaga nga yung mata niya sa kanina. Gino-joke-joke ko na lang siya. Namamaga. Nag-eye bags po siya kasi nga, ang sakit daw. Sumigaw na daw po siya sa sakit kaninang umaga nung chinek ni Doc. Hindi na daw talaga niya kaya. So, yun po. Kung may mga kapamilya, kaibigan, kakilala po kayong nasa hard situation, difficult times ngayon, ay iparamdam niyo po na hindi sila nag-iisa. Yes, kasi napakamalaking bagay na po yung pangangamusta, yung magpagaling ka, kaya mo yan. Opo mga kabistak, nafe-feel po namin yan ngayon. And also, don't lose hope kasi. And also sa mga tao may pinagdadaraanan ngayon, don't lose hope kasi lilipas din po ang lahat. Lilipas ang lahat, walang permanente dito sa ating mundo. Magpakatatag lang po tayo guys. Ito mga problema natin ngayon, wala, lilipas din to. So, keep praying, keep the faith. We are praying na sana gagaling na si Saldi sa soul at matapos na po yung kanyang nararamdaman na sakit. Dahil alam kong hindi lang kami yung nag-aalala, hindi lang kami yung naapektuhan, pati yung pamilya niya sa Pilipinas. Yung malayo, lalo na yung asawa niya, mga anak niya, malayo. Hindi alam ng asawa niya yung kung ano yung nararamdaman. Hindi niya naaalagaan si Saldi. Nagpapasalamat ako kay DE. Siya po ang sumama kay Saldi. Doon po siya mag-stay dahil hindi nga masyadong marunong si Saldi mag-Korean. Need ng translator man doon. So, doon natutulog sa tabi ni Saldi si DE. Siya yung taga-asikaso. Grabe yung talaga effort and malasakit ni DE sa mga kamag-anak ko. Opo, kaya nagpapasalamat ako na si DE ang naging asawa ko, naging employer nila. Hindi niya po pinabayaan si Saldi sa kanyang sitwasyon ngayon. Mga kabistak, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong mga messages, comments, and mga panalangin, dasal. Thank you so much. It means a lot to us, guys. Salamat po. Maraming salamat. And abangan nyo na lang sa next vlog. Bukas, i-update ko kayo sa kanilang soul, sa kanilang ganap sa soul. And bukas, ito, niready ko na. Mag-attend kami ng kasal. Supposedly, si DE ang mag-attend. Pero, ako na lang NLE. Kaya wala man siya, nasa soul man siya mga kabistak. May kasal po bukas. Hindi ko kilala kung sino ang ikakasal. Basta pupunta lang daw ako doon. Hanapin ko yung pangalan ng ikakasal at ibibigay itong pera. Doon tayo mag-lunch. Pero hindi ko pwedeng isama ang dalawang boys kasi mag-harvest po sila ng chilies. And parang nakakaya naman kung kaming lahat pupunta doon. Usually kasi husband, wife, and anak lang ang pupunta. Tapos magdadala ako ng ang mga kamag-anak, parang nakakahiya guys. So, kami na lang ni LE. And then, medyo busy po tayo bukas dahil mag-boxing tayo sa chili. Mag-harvest si Lungkoy ang dudo ng chili. Ako ang mag-boxing. And LE, mabuti na lang ito si LE ay nakikisama na din. Na din siya, hindi na siya pasaway. Nakakaintindi na siya sa mga sitwasyon. So, that's it for today's video mga kabistak. Mag-ingat po ang lahat. Health is wealth. Isingit ko pala ito na topic mga kabistak. Mabait pa rin ang Panginoon, no? Dahil today, hindi po bad news lahat. Meron pong good news. Dininig ni Lord yung ating mga panalangin na sana ay umuwi na si Missy. Salamat mga kabistak. Umuwi na po si Missy after 3 days na pagkawala. Kanina is kumain po silang lahat. And ang saya-saya ko talaga na bumalik siya at parang okay na siya mga kabistak. Marami po siyang kinain kanina. Sina Mili at Milik, si Biol. Mishi!
우리 미시 집에 왔어요. 미시. 미시. 별 엄마 싫어 별. 미시. 미시 미시. 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 Ito po si Melly. Yan po si Missy, yung nawawala ng 3 araw. Tas bumalik today. Missy! Missy! See you on our next vlog. Ingat lahat, guys. Happy weekend.